Grabe! Probably one of the world's shortest waistline at 19 inches. So, meet Anita Rose Gomez from Zambales for Miss Universe Philippines 2024. Grabe ang liit ng waistline niya, no? Tapos, I believe this is natural, this is genetics, and ito ang pwede niyang maipagmalaki sa upcoming MUPH 2024. At pwede rin na siya ang babasag talaga ng mga current hot picks nyo for MUPH. Mawiwindang ka talaga sa korte ng katawan ni Anita Rose Gomez. Tignan nyo yung curves talaga, very prominent yung curves. Sa 19-inch na waistline na yan, talong-talo pa niya yung mga waistlines nila Venus Ra, tapos ni MJ Lastimosa na si Venus, I think, 20? If I'm not mistaken, 2021, ganun si MJ Lastimosa, 22. Tapos si Ilana Aduana, 22 or 23-ish, mga ganon. Si Herlin Budol, 22 or 23. Tapos si Rachel Peters, 23. So kita nyo nga naman, no, yung waistline niya, yun ang talagang maipagmamalaki niya, lalong-lalo na sa swimsuit portion ng Miss Universe Philippines. In particular doon sa preliminary competition, tapos sa finals night, if ever na ma-reach niya yung first cut, so ipapamalas talaga niya ang asset na to. So I believe talaga, uulitin ko, this is genetics and talagang pinagpala siya sa napakagandang waistline. Before we continue, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. And sa mga sockmeds ko, mag-follow rin kayo dyan ha. Thank you so much. Pakinggan naman natin ang kanyang winning answer on why you should be the next Miss Universe Philippines 2024. Why should you be the next Miss Universe Philippines? Well, we are in the phase where we need someone that could serve as a means of hope and inspiration for everyone. Someone who will push through the matters that need to be addressed and someone who will convey the message of everyone and not just of yourself. Because Miss Universe is actually a job, and this job requires hard and relentless effort. And just like what I mentioned a while ago, as someone who was once in the position of others who are struggling and suffering due to the hardship of life, I am here as a messenger. And I think it is now the right time for us to hear and to listen to their voices as well, just like mine. I am Miss Universe Philippines, not just by these words. I am Miss Universe Philippines by mind and in my heart. Thank you so much. Makikita mo talaga sa kanyang pag-maintain ng waistline yung disiplina niya sa sarili. So, ayan yung mga fina-flash ko. Sobrang liit ng kanyang waistline na marami talaga ang magkakandarapang magkaroon din ng ganyang kaliit na waistline para maisuot mo yung gusto mong suotin. So, andyan yung exercise, syempre, tapos yung sleep, yung hindi ka masyadong nagpapapagod, tapos iwas yung mga bisyo, ayan, yung mga diet niya, minomonitor niya, and syempre, meron siyang laging peace of mind. Kaya, na-maintain niya yung ganitong shape. Pagdating naman sa training, mapapansin mo talaga na, wow, seryoso talaga si Anita Rose Gomez. And kapansin-pansin din yung tatak KF, Kagandahang Flores. Siya nag-e-ensayo, doon niya pinapolish yung kanyang pasarela under Rod Hill Flores. So, mapapansin nyo, ginaguide siya ni Sir Rod Hill, and mukhang pinagplanuhan talaga nito ni Anita Rose Gomez together with her glam team, stylist, tsaka trainers din. Kaya marami siguro ang ma-excite lalo pagdating ng official launching ng Miss Universe Philippines 2024. I believe sa February 17, ayan, or onwards or later pa yan. So excited na rin tayo na makita yung kanyang pasabog na walk, especially during the preliminary competition or even the finals night ng MUPH 2024. Kaya abangan natin. Pero, nakakawindang talaga ang batch na to kasi ang daming mga veterans tsaka beauty queen title holders na ang sasabak ngayong taon, ngayong season ng MUPH 2024. So, tignan mo nga naman, no, yung mga nag-runner-ups sa mga international competition, sumali na sa Miss Universe Philippines. Hindi mo na talaga alam kung sino, which is which. Kasi deserve nila. Kung sino man sa kanila ang mananalo, deserve na deserve
nila. So, ito yung talagang makaka-challenge kay Anita Rose. It's because she is one of the newbie sa competition na to in a national scale na makakaharap niya yung mga idols niyang beauty queens din. Another girl from Zambales, si CJ Opiasa, ang matunog din ngayon. It's because may mga naglilink sa kanya na possible daw ha, or rumored na pwedeng i-appoint siya sa MGI. However, wala pa siyang kino-confirm, dininay niya. Merong isang chat na sabi niya hindi daw totoo yung mga rumors na yon na possible na i-appoint siya, no? So, I cannot also confirm that one. It's because wala pang official statement. Pero, if ever man nasasabak siya sa MGI, yung pagrampa niya, yun yung pinaka-asset niya, yung kanyang, alam mo yun, malakas yung aura niya, yung stage presence niya. So, I think magugustuhan siya ng ni Nawat, no? Or yung staff. And, syempre, no, baka pwede niyang bawiin yung nangyari sa Pilipinas last year na baka ibabalik niya ang mapa ng Pilipinas sa placement streak, o di ba? If ever lang naman. Pero hindi pa naman confirm kung talagang siya yung i-appoint. Kaya wala muna. One last look kay Anita Rose Gomez. So, ito yung mga pictures niya nung sumali siya sa Miss Subic. So, dito, I believe, mas bagay niya yung parang nakalugay lang na hair, yung mala Venezuela nung 2018. Parang Pocahontas na style, no? I think yun yung pinakabagay na hairstyle para sa kanya. Pero correct me na lang if I'm wrong, pero depende na rin kung ano yung gusto ng handlers niya na gawing perfect style niya. Pero sa akin, parang mas bongga sa kanya yung nakalugay lang. So, there's a different vibe na makikita mo sa kanya kapag yun yung hairstyle niya, lalong-lalo na pag swimsuit. Tapos, I'm not sure kung ano yung gagawing hairstyle niya kapag sa gown naman. So, makikita nyo talaga yung kanyang killer waistline na 19-inch talaga. So, probably, she made history siguro sa Miss Universe Philippines na may sumaling contestant na may pinaka-shortest na waistline at 9 inches. Kaya good luck kay Anita Rose Gomez from Zambales. I hope na makapasok siya sa top 5. Basta galingan na niya yung Q&A kasi total package na siya. Ayan. So, I hope nagustuhan nyo itong video. And of course, once again, don't forget to follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre, follow me rin sa aking mga social media accounts, The Story of Anthony. You can subscribe or follow sa YouTube, Facebook page, TikTok, ayan, for more stories like this. So, thank you and have a wonderful day.